Hello po sa lahat. Magandang araw po sa ating lahat. Ito po yung nagustuhan kong verse ngayong araw na ito. Nagmula po siya sa Lucas, Kabanata 12, talata 22 hanggang talata 23. Ito po yung nakasaad doon. Sinabi pa ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong buhay, sa inyong kakainin o tungkol sa damit na kailangan ng inyong katawan. Sapagkat ang buhay ay higit pa kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit." Nagustuhan ko po ito dahil ipinapakita lamang po dito na yung pangako sa atin ni Jesus ay talagang may katuparan. Matutupad siya. Sumunod lamang po tayo sa kanyang kalooban para maging mabuti tayo at maging malayo tayo sa anumang kapahamakan. Lagi lang siya nandyan, nakasubaybay sa atin. Hindi tayo magugutom dahil sa kanyang pinangako ay ang lahat ay magiging matiwasay at maayos. Kaya huwag tayong gumawa ng anumang ikalalabag o hindi maganda na lalabag sa kanyang kautusan. Piliin natin maging mabuti sa lahat ng bagay para maging kalugod-lugod tayo sa harapan ng ating Diyos, sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Yun lamang po at maraming salamat. Bye! Magandang araw po sa ating lahat. Ngayon po ang aking babasahin na talata ay galing sa Kawikaan 22 hanggang 6. Turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran, at pagka tumanda man siya ay hindi niya hihiwalayan. Ang isang bata ay hinubog ng magulang sa pagiging tapat at mananampalataya. Yumaon man sila, ito'y mananatiling matatag sa pananampalataya. Unang aklat ni Juan, Kabanata 1, talata 9. Kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo patatawagin sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng kalikuan. Ang nagustuhan ko sa talatang ito ay dapat tayong humingi ng tawad sa ating Panginoong Diyos ng tapat at talagang yung busilak sa kalooban na tayo humihingi ng tawad. Tayo kanyang patatawagin kahit gaano makalaki ang ating mga kasalanan, sapagkat ang Panginoong Diyos ay mapagpatawad. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang first na babasahin ko po ngayon ay galing sa Gawa, Kabanata 20, talata 35. May higit na kaligayahan sa pagbibigay kaysa sa pagtanggap. Kaya po nagustuhan ko ito kasi nagpapahiwatig po ito sa atin na mas masarap ang tumulong na galing sa ating puso. Yung tulong na hindi naghahangad ng kapalit. Yung bang tumulong ka na hindi ka na naghihintay na bibigyan ka pa ng kapalit sa iyong ginawang kabutihan. Kasi alam natin na ang ating Panginoon na ang magbibigay ng kapalit nun sa atin. Kaya mas masaya, mas magaan sa ating puso na tayo ay makatulong na walang kapalit. Yun lang po. Salamat po. Yan, mapagpalang araw uli po sa ating lahat, mga ka-Ed Vlog, mga kabali. Sana po ay nasa mabuti kayong uling kalagayan at ligtas sa anumang kapahamakan at karamdaman. So, ang akin pong ibabahagi ngayong Bible verse ay nagmula po sa Mateo, Kabanata 5, talata 3. At ito po ang nilalaman ng Bible verse na ito. Mapalad ang mga taong inaaming nagkulang sila sa Diyos dahil makakasama sila sa kaharian ng Diyos. Ang mabuting balita po ng ating Panginoon mula po sa Mateo, Kabanata 5, talata hanggang 3. So, ang ibig pong sabihin dito sa
Bible verse na ito, kung inaamin po natin ang lahat ng ating mga pagkakasalang nagawa at hinihingi po natin ng kapatawaran sa ating Panginoon, ay mapalad po tayo, mapapasama sa kaharian ng Diyos. Kung halimbawa nga po ay handa nating pagsisihan yung mga kasalanan ng ating mga nagawa, yung ating mga pagkukulang, at sa ating puso at kalooban yung ating pagsisisi at ating mga pagkukulang, ay sinabi nga po nila na dito sa talatang ito na mapalad ang tao ngang inaaming nagkulang sila sa Diyos. Basta po inaamin na nagkulang sila, ay handa po silang patawarin ng ating Panginoon. Yan lamang po, at marami pong salamat. Sana po ay pagpalain tayo ng ating Panginoon. God bless sa inyo pong lahat. God bless everyone. Mabuhay po. Magandang araw po sa ating lahat. Napili ko po ang Matthew chapter 11 verse 28. Nasabi po rito, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatang lubha sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Sinasabi po rito na lahat po tayo ay may pagsubok. Lahat po tayo ay nakakaranas ng problema sa buhay. Lahat po tayo ay napapagod. At lahat din tayo ay may pinagdaraanan sa buhay. Pero napakahalaga nito, mga kapatid. Napakahalaga na dapat po nating ipagkatiwala sa ating Panginoon at huwag nating solohin ang mga problema. At huwag problemahin ang problema. Hayaan po natin ang Panginoon Diyos ang lumutas ng iyong problema.